bata pa ako, nag-drawing na ako. Siguro 5 years old pa lang, nakikwento nila, nag-drawing na ako. Naging serious na ako sa art. Later part ng aking, yung aking career. Actually, hindi ito yung aking talagang profession eh. Nasa technical side ako eh. I was a technician sa Pilipinas and then sa Saudi. And then I realized, yung talent ko, pwede kong gamitin sa pagtanda ko. So, nag-aral ako ng Master Art course sa Scranton, Pennsylvania. So, through correspondence, nasa Saudi ako. Yan, nag-aaral ako doon at nakakuha naman ako kahit na diploma. Ito yung 3 red roses. Kinuha ko ito sa garden. Pinicturean ko yun sa garden roses. At gagawin ko siyang style cubism. Kasi isa rin sa mga idol ko sa art, sila Manansala, yung mga kuha natin, mga sikat o rather mga national artist natin. So ito yung parang pinaka-brush niya. Hindi siya brush, isa siyang tool. Alam mo yung ginagamit ng mga technician? Yung pang-solder ng mga wand. Basically ganun. May iinit siya. May iba-iba siyang klase ng tips. May ibang tips para sa iba-ibang gamit. So yun, mapoform mo siya. Katulad ito. Yan, wood burning yan. So yung burn na yan, yun na yun. Wala ka nang kukulay unless gusto mo lagyan ng acrylic o. Ito yung pinicture ko sa garden. So yun, parang lilinyahan mo lang siyang ganun. Medyo matagal din. Yan. Yan, kung gusto mo siyang shadean, gusto mo shadean, gagamitin mo yung, kung gusto mo ng light, bilisan mo. Yan, parang ganun. Pero hindi mo bibigla. Kailangan mo tiyuntiin. Yan, gusto mo itong gamitin. Nahihinaan naman ito eh. Pwede kang gumamit mas malaki para mas mabilis. Kung gusto mo maitim. Yan, ganun din. Kung gusto mo maitim, anuhin mo. Tatanggalan mo siya. Yan, especially mga background lang siya. Ayun, ganun lang. Tapos, yun nga, kukulayan mo siya, gagamit ka ng acrylic. Yan, gusto mo itong maitim. Kung tutusin, madali lang siya. Yan lang, yung technique doon, yung blending. Gusto mong maitim, gusto mong mano, nasa sayo na kung paano mo siya i-achieve yung init. Parang na-interest ako sa kahoy kasi nga woodworking yung ng paborito ng amo kong gawin eh. So, ang lalaki ng pinto niya, siguro mga 6 meters ang taas. Tapos pinapipintahan niya sa mga renowned artists sa buong mundo. Pinapupunta niya ron kasi sa alam mga Saudi, mayayaman. So, yun. Sabi ko, parang kaya ko itong gawin. Hanggang sa, yung mga elaborative decoration ng pinto nila, nagka-interest ako. So, humawak ako or rather, nakikita ko na yung wood burning sa Saudi pa lang. Nung nasa Pilipinas pala ako, yun nga, di ba, sabi ko siya, nagpwesto ako sa mall. At yun, kumikita naman kasi nga halos araw-araw may ginagawa ka. Actually, tumatanggi na ako sa demand eh. Especially lalo pagka Pasko. Hindi mo na ma-accommodate lahat dahil nag-iisa lang naman ako eh. Ako lang gumagawa mismo. So, actually, nakaipon pa rin naman kami. Mga gastusin sa bahay, nakaka-sustain naman. Siyempre, with the help of mga bata, siyempre, ando na. Natuwa ako sa paggamit ng kape kasi madali siyang gamitin actually. Mahilig din ako sa kape.
marami kang magagawa pagka-body art. Parang siya nagwa-watercolor ka lang. And then, kung gusto mo ikalat, lagyan mo siya ng tubig. Yan, nagbe-blend siya. So, yung parting dark, dadarkan mo. Other than painting, mahilig din ako sa wood crafts. Dating easel ng anak ko, dinagdagan ko siya ng lalagyan ng pintura, extension ng lalagyan ng camera. So, yan. Ito, ginawa ko lang to. Itong utility table ko ng mga pintura, ginawa ko rin to. May existing siyang maliit na kuhan, parang shelf. Nilagyan ko nito. Yan, andyan na ang mga oil paint ko. Yan ang acrylics. Ito ang pastel ko. So, naka-organize siya. Pagka kailangan mo drawing, mabilis ako pagdodrawing. Ito yung mga pencil, pastel, halo-halo. Yan, ipon mo siya. Mausok din siya eh. Kung minsan nagdadasmas din ako. Yan. May pangkulay ka na. Dito ako gumagawa. Inayos ko lang yung corner para magamit ko. Dito ko pinuputol, dito sa binubuo. Yun nga, yung mga modification ko sa mga gamit ko. Ito, minodify ko ito. Ito, nag-i-slide, oh. Ito yung, alam mo yung circular saw? Binaligtad ko siya, binutasan ko siya, ilagay ko sa ilalim. Tapos, ito, ginawa ko lang to. Yan, nilagyan ko lang siya ng kuhan, lagyan ko ng kanal. Dating lamesa ito, eh. So, yan. Tapos, gumawa din ako ng parang box sa ilalim, para hindi kumalat ang kusot. Pag nagkakat ako, eto, nabubuksan to. Pag papuputol ka, may safety siya. Ayan, nakalabas siyang ganyan. Ako yung magulang na hindi ko sila pinilit sa gusto nilang kunin. Siyempre, bilang frustrated architect. So, yun ang gusto kong kunin nila. Pero dahil sa gusto, katulad ng bunso ko, ang gusto nilang kunin, ang gusto niyang maging course is electronics, which is on my other side, natupad naman. Naging graduate siya ng electronics engineering. At yung pangalan ko si Kate, nag-interior design. At si Cristel, yung pangalawa, naging graphic designer, which is same line with my career. Nung magkasakit ako sa Saudi, nag-realize ko na I have to go back to the Philippines. At nung tumigil ako ron, at wala akong ginagawa, as considered retired na ako, so yun, sabi ng mga bata, Dad, magpwesto ka. I mean, yun, sa mall, magaling ka naman sa drawing. Yun, nag-try ako sa isang mall sa Pasig. At doon nagkaroon ako ng pwesto. Ako yung nagdo-drawing, nakikita nila in public. Patpat kami din sa Canada dahil sa petition ng anak kong panganay, si Kate. At nag-file siya ng petition 2020 at na-approve siya 2023. So 2024, nakalakad kami in short dito. May 5 yun last year.
So bali 1 year kami rito, itong May 5. Ang pinaka naging parang palagi kong pangaral sa kanila, yung magtapos sila ng pag-aaral. Kasi naranasan ko yung, alam mo na, yung hirap ng wala kang papel, wala kang nagpapasalamat sa Diyos at natupad yung aking pangarap. Maging maligaya sila sa lahat ng kanilang ginagawa. At yung sa kanilang mga partner, mag-unawaan sila, magmahalan, magbigayan. At yun ang siguro yung sikreto sa buhay, hindi lang material, kundi yun nga, yung katahimikan, kaligayahan. Ang title ito is Shattered Reflection. Sumali ako sa isang juried competition dito sa Robert McLaughlin Gallery. At ang team nila is Reflect. Yung mankind as a whole, dahil sa ginagawa niya mga, pwede natin sabihin mga masasamang gawain, katulad ng human trafficking, weapons production, kung ano, hanggang sa actually divided to two. Kasi ito door ito ng garden door ito eh. So ginamit ko siya, almost junk na siya. So makita mo talaga may mga kumpa siya, uka-uka, sira-sira. And the other side, ano siya, yung futuristic. Ito yung parang present times. Yan ang resulta, pag ang tao, hindi tumigil sa kanyang ginagawang masasama sa ngayon. Kaya in the future, kaya futuristic, kasi nga, magkakaroon ng gulo or Mother Earth will come back to us sa ginagawa natin. Kaya shattered reflection. Kahit may talento ka, para sa akin, iba pa rin yung may theory ka eh. So, hindi mo pag talento, kaya mo siya iguhit, pero hindi mo siya kaya paliwanag. Di ba? Kasi pag may theory ka, iba pa rin napapaliwanag mo na, nagagawa mo pa. Iyon ang kagandahan. Kaya ang ano ko sa mga kabataan, mag-aaral pa rin. Mag-aaral at huwag pababayaan mag-aaral kasi iba pa rin ang naidadagdag tatalino ng pag-aaral eh. Ang art ngayon is going to computerized na. Sabihin, AI na ang gumagawa ngayon ng drawing. So, pero ako naniniwala na iba pa rin ang gawang kamay. Tsaka, yan yung talagang para sa akin talent eh. So, sa kabataan, kung meron silang hilig sa drawing, ituloy nila. Hindi masamang mangarap at masaya ang pag-drawing. Pagpipinta pati. Tsaka, yun nga, kung meron silang dream na maging artist balang araw, ay huwag nilang tigilan. Gawa nila ng paraan na makapagpinta sila most of the time. Itong sinali ko ito sa Station Gallery. Bali ko siya, juried exhibition. Sa 180 contestants, nakapasok siya. 100 lang tinanggap. So, ang pinakang team nila is Into the Now. Pinakita ko dyan yung lumang istasyon at yung mga taong behind the art community before. Bali, flow ito eh. Into the Now. Ito yung Now. Ang title nito is Network. So kaya electronics ang kuwan ko eh. Ito yung kuwan, yung mapa ng Whitby. Actually, pininta ko siya para siyang PCB. Makita mo yung acrylic flowing to the community. Ang nagiging way ko ngayon o path ko ngayon sa exposure, kasi kailan may expose ka para makilala ka eh. At then makilala ka, magpagawa sila at makita yung magawa mo. So ang panagiging pathway ko is
doon muna ako sa mga medyo minor expense na mga lugar katulad ng public library, mga makipag-uspo sa mga kape, sa mga restaurant. Doon ka magsisimula mag-expose ng gawa mo. Tapos sasali ulit ako sa senior art competition, which is yun nga yung natin kong sinalihan sa Robert McLaughlin, which is government run gallery, at supportive siya sa mga artist community. So sasali ulit ako itong August naman. So yun nga, nakikita ko it will be a busy schedule for me this year. At this time of your life, do whatever you can. Parang payo ko na rin sa mga senior. Kung may alam kayong gawin, ituloy nyo lang. Kasi malilibang kayo eh. Yung amo ko, hanggang ngayon buhay pa. 101 years old. Ito hobby niya. Eh ako may arts pa. Kaya parang, yun nga, hindi ka napapagod, hindi ka nangihina, hindi ka matatapos. Hanggang sa, alam mo na, dumating ang panahon na, talagang hindi mo na kaya. Pero hanggat kaya mo, gagawa't gagawa ka. Yan ang ano ng artist.